Blessed New Year, beloved viewers and friends. Blessed New Year to everyone. This is your servant for Christ's sake. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Talagang napakadakila ng Panginoon. Ito, hinayaan niya tayo makapasok sa bagong taon. Bagamat lahat tayo ay talagang hindi perfecto noong 2021, marami tayong pagkakamali at kung titingnan ng Panginoon ang ating mga accomplishment, ang ating mga attitudes, ang ating mga ginawa, sigurado kung ang tratamento o kung ang treatment niya sa atin ay ah, ayon sa ating kakayahan, ayon sa ating kasipagan, ayon sa ating katapatan, hindi nga po tayo pwedeng pumasok nitong 2021, di ba? Pero salamat na ang tiningnan ng Panginoon hindi ang sarili mo, kundi ang kanyang sariling katapatan. Tunay na ang Diyos ay matapat and He is so compassionate. That's the reason we were able to enter the new year. So, may the Lord be praised and may His plans and purposes for our lives may be accomplished even in this time of pandemic. Ha? So, sana naging positive ang attitude natin pagpasok natin itong 2021. Our message tonight, beloved brethren, itong New Year's best resolution. Pag New Year, ito talaga ang nagiging ugali o nagiging kaugalian ng karamihan. Mayroon sila lang tinatawag resolution. Naalala ko noon, nung hindi pa ako mananampalataya, pag December 25, 24, 25, talagang paspasan pa kami noon kung anong gusto naming gawin. Inuman dito, inuman doon, disco dito, disco doon, ganun yon. Pero pagdating na ng 31, nako, medyo ang babait na po namin noon. Kasi mag-New Year na, kailangang bagong taon, bagong buhay. Parang ganon. And so may mga resolution ako noon, halimbawa, hindi na ako iinom ng alak, hindi na ako maninigarilyo, hindi na pa magsusugal. And then, very sincere naman ang resolution kong yon, kasama ng mga friends ko. And yet, ilang linggo lang ang nakalipas, nako, balik na muli doon sa dating gawi. And so mga kapatid, dumating sa panahon na ayaw ko nang gumawa ng resolusyon. Sabi ko, hindi naman natutupad. And maybe katulad ako ng mga tao na ganun din at hinihintay kaya't tinitingnan na wala namang kabuluhan itong mga New Year's resolution per se. Di ba? So, anyway mga kapatid, may introduce ako sa inyo ngayon. Isang tao mula sa salita ng Panginoon na dahil sa kanyang eksperyensya na nakita niya talagang may mga failure siya, nagkaroon siya ng resolusyon. At ito ang napakagandang resolusyon na pwede nating gayahin. And when I say gayahin, hindi lang ito mga kapatid na parang gayahin lang natin sa pasimula. But rather we should be following this relentlessly. Ibig sabihin, ang resolution natin, follow up natin every day na talagang mangyari ito. So, New Year's best resolution po ito. Ang tinutukoy ko sa inyo na tao ay ang isang writer ng Psalms na sabi ng mga scholars, ito ay si Asaph. Psalm 73. Sabayan po ninyo ako at babasahin po natin ito. Psalm 73 starting from verse 21. Sabi dito, "Thus my heart was grieved and I was vexed in my mind. I was so foolish and ignorant. I was like a beast before you. Nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand. You will guide me with your counsel, and afterward receive me to glory."
Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For indeed, those who are far from you shall perish. You have destroyed all those who desert you for harlotry. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all your works. So ito ang kanyang resolution dito. It is good for me to draw near to God. Tama sa akin. Para sa kabutihan ko ito na lalapit ako sa Panginoon. And you know, that is the best resolution that I can recommend to you. That's also my resolution. Actually, hindi lang no New Year. Every day in and every day out. My prayer, either silently or loudly, sinasabi ko sa I want to be closer to you. So let us draw near to God. Ito ang resolution ni Asaph na naka-experience siya ng iba't ibang experience ng buhay na nakita niya, bumabagsak siya, nanghihina siya, even to the point na parang nanghinayang na siya na namumuhay siya sa ayon sa katwiran ng Panginoon. So, pag-aralan po natin ito mga kapatid at mga kaibigan. We start with his foolish experiences. May mga foolish experiences si Asaph na isinisiwalat niya dito at marahil ganun din tayo noong nakalipas na taon. Di ba? Ang isa po nito, he was envious at the foolish. Verse 3 ng Psalm 73. Anong ibig sabihin nito? Ito sabi ng verse, for I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Ito kasi mga kapatid, si Asaph, naglilingkod siya sa Panginoon as a musician, and sa biyaya ng Panginoon, he was living, of course, in accordance sa alam niya sa salita ng Panginoon, and yet, nakita niya, naghihirap siya. Marami siyang mga problema at marami siyang mga pangangailangan na talagang sa akala niya hindi naman ibinibigay ng Panginoon. And that's the reason he was so discouraged, lalo pa nang makita niya na ang mga ayaw naman sa Diyos na mga tao, yung mga tao talaga na blatantly, they are despising God, and yet lumalago. Lumalago sa buhay. Umaasenso sa buhay. Nang tingnan ito ni Asaph, sabi niya, nainggit ako. Nainggit ako dito sa mga foolish. Sa ibang translation, ang tawag diyan, boastful. Boastful. Ito kasi ang mga taong ipinagyayabang ang kanilang kakayahan at ang kanilang mga accomplishment. At nang makita ito ni Asaph, sabi niya, oo nga ako, naghihirap ako, pero naglilingkod ako sa Panginoon. Samantalang ito sila, ayaw nila sa Panginoon. Pero umaasenso, yumayaman, lumalaki ang bahay, dumarami ang kotse, and so on and so forth. Medyo hinay-light lang natin yon para makita natin na we are maybe on the same dilemma with Asaph. Na nakita natin, tapat tayo naglilingkod sa Panginoon, pero bakit naman hindi tayo umaasenso? Something like that. Now, pangalawa, he despised his privilege of suffering for Christ. Hindi niya nakita na ang paghihirap o ang kahirapan na kaakibat ng pananalig sa Panginoong Jesucristo ay isang pribilehiyo. It's a privilege to suffer for Christ. Alam ko na alam niyo yan. Kayong mga palaging nanonood sa atin at nagbabasa ng Bible, alam niyo yung Philippians 1:29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So, suffering for Christ is a privilege and a calling, di ba? Pero si Asaph, dahil dito sa nakita niya na pag-aasinso ng mga wicked na mga tao, at siya na namumuhay ayon sa katwiran, ay naghihirap siya, dinispise niya itong privilege niya. Parang hindi niya matanggap ang ganon. In fact, sabi niya dito,
sa verse 13 and 14, surely I have cleansed my heart in vain. Sayang lang, sabi niya. Sayang lang. Anya ang naglilinis ako ng puso ko. Ang ibig sabihin, pinagsisikapan ko na maging matuwid. Sayang lang ito. And wash my hands in innocence. Sayang lang ito na ayaw kong gumawa ng ganitong mga kasalanan na ginagawa ng wicked. Ayaw kong mag-under the table. Ayaw kong um, gagawa ng isang bagay para lang magkakwarta kahit na masama ang bagay na yon. So I, I washed my hands in innocency. Sabi na, sayang lang ito. For all day long, I have been plagued and chastened every morning. Ganito ang ginagawa ko, sumusunod sa Panginoon. Pero ito parang palagi, araw-araw na lang. Ha? Medyo hindi magandang nangyari sa akin. Baka ganun din ang experience natin. Ha? Ang iba siguro nagkasakit. Tinamaan ng COVID. Ang iba lalong na humina ang negosyo. Ang iba siguro nawalan ng trabaho. Di ba? And so, akala natin, sayang lang ang paghihirap para sa katwiran at para sa testimonya ng Panginoon. So, ganun ang experience ni Asaph. And then, of course, number 3, isang foolish action pa ito. He avoided God's way of edifying his soul. Sabi na sa verse 16, when I thought how to understand this, it was too painful for me. Inisip ko para intindihin itong pangyayari, itong experience ko. At mahirap. Bakit siya nahirapan? Kasi alam niya na ang mga kahirapang ipinapa-experience sa atin ng Panginoon ay ito para hubugin ang ating pagkatao. Di ba? Para lalo tayong matuto na magtiwala sa Panginoon, na alam natin hindi kailanman magkakamali sa pag-manage ng ating buhay at hindi kailanman mag-aapi sa atin. He is too wise to commit mistakes. He is too loving to be unkind. So, in some degree, alam ni Asaph ito. Kaya nga medyo nasaktan siya. Sabi na dito, it was too painful for me na kailangan akong dumaan sa proseso ng tinatawag nating trials, the trying of your faith. Pero ito naman, para ito sa ating kabutihan. Sabi pa ng 1 Peter chapter 1, that the trying of your faith being much more precious than of gold. So, ganun yan eh. So, ganun ang paraan ng Panginoon para hubugin ang ating inner person. Okay? At ito isang privilege. Subalit kung mali nga ang focus natin, then katulad tayo ni Asaph na talagang magkakaroon itong mga foolish experiences in life. Pero ang napakaganda mga kapatid, kasi may nangyari kay Asaph. At sa pangyayari na yon, napukaw ang kanyang spiritual na mata at nakita niya ang katotohanan at siya ay nagkaroon nitong resolution, a faithful resolve. At alam niyo ang isang phrase lang doon na nangyari sa kanya, alam niyo? Dumako siya sa lugar na kung saan makakarinig siya ng salita ng Diyos. Meaning, it's the Word of God. Ang faithful response niya dito, o resolution niya dito, I will draw near to God through His Word and prayer. Nandiyan mga kapatid, ito ang pinakakailangan po natin ngayong panahon. At hindi lang ngayong panahon, dapat naging ugali na po natin yan. Naging lifestyle na natin itong pakikipag-ulayaw sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng pananalangin. Pakikipag-usap sa Panginoon. Remember, the true and living God is a person na kung saan pwede nating kausapin at pwede tayong kausapin through His Word. Pamamagitan ng Kanyang salita. So sabi niya, I will draw near to God. So sabi niya dito sa verse 28, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all your works.
So tingnan po natin mga kapatid, ang magagawa ng salita ng Diyos kung tayo ay talagang mayroon ng resolution na ganyan na we will have our intense desire for the Word of God or for the communion with God. Through God's Word, mga kapatid, we will be rebuked and warned. Ito ang nangyari kay Asaph. Nang pumunta siya doon sa sanctuary, that was the place then where the Word of God is being opened and read and explained. So, ang kahalintulad natin ngayon ay parang yung sa mga local churches na mayroong pagpapahayag ng salita ng Panginoon. And then of course, dahil nga sa pandemic, nawala itong physical corporate worship. However, hindi nawala po ang worship at ang pati na yung corporal worship or corporate worship. Hindi po nawala. Mayroon tayo ng ganito, di ba? Bagamat ang pagkakaiba, yung dati ay physical, ngayon ay virtual. Kaya nga kung magawa natin itong ma-intensify pa, then makategorize ang mga mananampalataya in different levels, and then mapakain ng gusto, proportionate to their levels of growth, then I believe lalago ang mga mananampalataya, and then tayo po ay magiging mga instrumento ng Panginoon para sa iba. So ang salita ng Panginoon mga kapatid, talagang kailangan natin. Una, sa experience ni Asaph, nang mapakinggan niyang salita ng Diyos, siya ay sinaway ng salita ng Panginoon at siya ay binigyan ng babala. Thus my heart was grieved, and I was vexed in my mind. I was so foolish and ignorant. I was like a beast before you. Tingnan niyo ito. Dati, nainggit siya. Pero sabi niya, nakita ko, nako, mali pala yung ginawa ko. Nasaktan ako, nakonbiktar ako, nang mapakinggan ko ang salita mo, Panginoon. Nakita ko ang aking kabaliwan. Nakita ko ang aking foolishness. Nakita ko ang aking ignorance. Para akong katulad ng hayop nang iniisip lang ang kanyang buhay sa sanlibutang ito. Pero hindi ako hayop, di ba? Hindi tayo membro ng animal kingdom, no? Homo sapien po tayo at tayo ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. So, na-realize ito ni Asaph, mga kapatid. At sa kanyang realization, then of course, dahil siya ay nasaway, dahil siya ay nawarningan, then siya ay nagsisi. Ganun dapat ang nangyayari sa atin. Pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, mga kapatid, then try to make some observations. Ano ba dito ang sinasabi ng Panginoon? Ay, ito. Sinasaway ako ng Panginoon. Ay, ito. Binibigyan ako ng Panginoong warning. Huwag gawin ito. Avoid these things. Ganon. What are these things that I have to avoid? Ang Bible, ganun po mga kapatid . Sabi pa nga ng salita ng Panginoon, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for reproof. Ganon. For doctrine and for reproof. Ganon itong pagsaway. So ito sa verse 11 naman and verse 12 ng Psalms 19. Moreover, by them, your servant is warned. Ang tinutukoy niya na them is the Word of God. Okay? Pamagitan daw ng salita ng Panginoon, tayong mga servant ng Panginoon is being warned. And in keeping them, there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. So ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay para siyang salamin. Para siyang salamin. Pag lapit natin, doon natin nakikita ang ating mga kamalian. Para siyang X-ray machine na pag humarap tayo doon sa X-ray machine, even our innermost part or intricate parts ay nakikita doon sa X-ray. Ganon din ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya very, very important na tayo ay mayroong resolution to be closer to God through His Word and through prayer. Through God's Word, we will be reminded of our weakness and our weaknesses. Ganon ang nangyari kay Asaph.
Sabi na dito, my flesh and my heart fail. Oo nga. My flesh referring to his physical condition. Ay mga pagbagsak. Ako nga, sabi ko sa inyo, medyo humihina na rin. Nung isang linggo, akala ko kunin ako ng Panginoon. Graduation day na sana. Kasi nag-upgrade yung yung allergy. Dati allergy lang 'yon. Actually, dati wala naman ako ng allergy, eh. Pero there was a time, that was 2 years ago, na nakakain ako ng yung eggs ng fish na sabi ng isang fisherman sa akin, baka mayroong cyanide 'yon. That was the start na nagkaroon ako ng allergy. At ito, nag-upgrade. Grabe, nag-upgrade, naging hika. And in 1 week, I was attacked 3 times. Akala ko, yun na, last breath ko na yun. Pero salamat, medyo lumakas-lakas ng konti. Truly, our physical lives nanghihina. My heart, our emotional life natin, nanghihina. Sino naman ang hindi, halimbawa, nagambala o kaya medyo na-trouble o natakot in some degree dahil dito sa pandemic? Lahat siguro tayo. Sa simula, di ba? Nagkaroon tayo ng katakot. Oo. Mayroon tayong kahinaan kasi eh. Lalo pa ngayon, mayroon ng darating naman na upgraded din. Upgraded na COVID-19. Mas mabilis daw ito kumalat. Oo. So, ganun po mga kapatid, when we read the Word of God, nakikita natin ang ating mga kahinaan. Ay, ito pala ako. Ay, ito pala ako. So, si Asaph, ganun nang nangyari. My flesh and my heart fail. Pero tingnan nyo ang sumunod na phrase. Na-discover niya na ang kanyang kalakasan diyan sa Panginoon. Grabe mga kapatid, ha? But God is the strength of my heart. Di ba dapat ganon? God is the strength of our hearts. Sabi pa ni David din sa Psalms 27 ata yun, sabi niya, the Lord is my light and my salvation. The Lord is the strength of my life. Totoo yan mga kapatid. Kaya nga kailangan natin ang pakikipagniig, pakikipag-ulayaw sa Panginoon. Ang ating kahinaan o kaya quote-unquote sariling kalakasan, papalitan niya ng tunay na kalakasan nagmumula sa Panginoon. Naalala niyo ang Psalms, or rather Isaiah chapter 40 verse 31? Naalala niyo? Anong sabi diyan? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ganun yun mga kapatid. Kaya kailangan natin itong pakikipag-ulayaw sa Panginoon, moment by moment, daily magkaroon tayo ng communion with the Lord through His Word and through prayer. Okay? Pangatlo, through God's Word, we will be reminded of God's faithfulness. Ang sarap nito, mga kapatid. God is faithful in spite of our weaknesses. Tingnan niyo ang verse na ito. Sa verse 23, nevertheless, I am continually with you. Ang salitang nevertheless, that's a word of contrast. Meaning, ito ako mahina, sabi ng verse 22. Ito ako mahina, verse 26. Ito ako mahina. My flesh and my heart fails. But God is the strength of my life. Then pagdating sa verse 23, nevertheless, I am continually with you. Sabi na doon sa 21 and 22, I was foolish. I was ignorant. Nakita ko ang pagka-ignorante ko, nakita ko aking foolishness. Nevertheless, I am continually with you. I like that, mga kapatid. Alam niyo, kung trinato tayo ng Panginoon, ayon sa ating mga ginawa noong 2020, hindi na tayo pwedeng pumasok nitong 2021. There are times in our lives that we are unfaithful to God. Tama ba yun? Of course, alam mo yan sa iyong sarili. Alam ko yan. There were times I become unfaithful to God. And yet, nagpapatuloy ang steadfast love ng Panginoon. I am continually with you. Grabe mga kapatid. Sa kanyang salita,
makikita mo ang faithfulness ng Panginoon. Pag-aralan nyo halimbawa ang bansang Israel, na kung saan many times na naging unfaithful sa Panginoon. Yet because God has promised to them that He will restore them and bring them back to the land, then God continue to make Israel or the true Hebrew Israelites to exist. Nakita nyo? Try reading Psalms 107. Oh, grabe yun. Nakita nyo din ang paulit-ulit na nasabi ng salita ng Panginoon. And when they experience distress, experience trouble, and called upon the name of the Lord, then the Lord restore them. Makita niyo yan, mga kapatid. God's faithfulness. So the Word of God will remind us of His faithfulness. The Word of God, through God's Word, we will receive guidance and comforts of life. Sabi dito sa verse 24, you will guide me with your counsel. Ngayong 2021, hindi ba kailangan natin ang guidance ng Panginoon? Kailangan natin yon. Of course, mayroong mga direct statement from the Word of God as to what we should be doing. Mayroong direct yon. Then, mayroong promises naman ng Panginoon. Halimbawa, sabi ng Psalms 37, I think verse 12, sabi dyan, Psalms 25 rather, verse 12, sabi doon, who is he who fears the Lord? Him shall he guide in the way that he shall choose. Sino ito na mayroong katakot sa Panginoon? Siya ang i-guide ng Panginoon sa daan na kanyang tatahakin. Anong ibig sabihin yan? Na fear of the Lord. Kung sa puso po natin, sa buhay po natin, ang binibigyan natin ng pagpapahalaga, number one na pagpapahalaga, ay ang Panginoon. Then sa ating mga decision making, yun ang isa sa mga mag-guide sa atin. Dito sa gagawin kong desisyon, mag-glorify kaya ang Panginoon dito o baka ako mag-glorify? Dito sa gagawin kong desisyon, mag-a-apply ako sa trabaho na ito, matatanggap ako halimbawa sa trabaho na ito, mag-glorify ba ang Panginoon dito? So isa ito sa mga pag-guide ng Panginoon sa atin. And there are of course indirect statements. And then there is that advice from other Christians, multitude of counselors is safety. Then makikita natin that we are being so guided. It is through the Word of God. Mga kapatid, mga kaibigan, panahon po ito na dapat mas maigting ang ating pagnanasa na makalapit sa Panginoon, lalo pat nakikita natin parang malapit at malapit nang dumating ang Panginoon. Diba? Ngayong 2021, magkakaroon ng meeting ang mga globalist dyan sa Davos, Switzerland. At pag-uusapan itong tinatawag the Global Reset. Alam nyo yan? I-research ninyo. The Global Reset. So makita nyo na talagang may nagpaplano na parang pag-isahin na ang buong sanlibutan sa isang pamumuno. So it is an indication of the nearness of Christ's coming. So kailangan natin ng comforts. Kasi ito, hindi pa matigil-tigil itong COVID-19. Hindi pa natitigil. Wala pa nga ng inaasahan ko ng mga taong bakuna. Mayroon na namang bago. At sabi ng iba, baka mas lalong deadly yan, katulad ng Ebola or Ebola diseases. Now anyway, mga kapatid, kung anumang mga problema, anumang mga kahirapan na daraanan po natin sa 2021, nandyan po ang Panginoon willing to guide us and to comfort us through His Word. That's why we need to really make it as a resolution to be closer to God through His Word and through His Word. Then, panglima, mga kapatid, we will be reminded where our source of real satisfaction comes from. Ang salita ng Panginoon, i-remind tayo para hindi tayo madayaan ng diablo at palaging mapaalaala tayo ng Panginoon kung saan nanggagaling ang tunay na satisfaction.
Ito ang nangyari kay Asaph. Sabi niya dito sa verse 25, "Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you." Akala ni Asaph, kung magkakaroon siya ng pera katulad ng mga naobserbahan niya ng mga wicked people and they're prospering, akala niya magkakaroon siya ng contentment and satisfaction. Pero sabi niya, nang pumasok ako sa sanctuary, napakinggan ko ang salita ng Panginoon, doon ko nakita ang aking kamalian. Doon ko nakita ang aking foolishness at ang ignorance ko. Hindi pala doon ang source ng satisfaction. Ang source pala ng real satisfaction is the God of things. At yun ang sinasabi ko sa inyo palagi, mga kapatid. Kung ma-experience ninyo yan at palagi nyo ma-experience ya, kahit anong daanan po natin na mga circumstance ng buhay, masaya man o hindi masaya, then there is that tranquility of mind and contentment of our spirit in God. Kaya sabi ni Asaph dito, "Aakyat ako dyan sa langit. Yun ang hahanapin ko dyan." Of course, not the streets of gold. Ang hanapin ko dyan, ang may-ari ng gold. You. Dito sa sanlibutan, habang ako ay nandito sa sanlibutan, sino ang hanapin ko dito? Sinong di-desire ko dito na maging malapit ako? The God of things. And there is none upon earth that I desire besides you. Mga kapatid, where is the source of your joy? Saan? Kaya't may mga taong, dahil hindi nila alam ang katotohanan ito, may mga taong nagpapakamatay. Dahil wala na. Akala nila makakuha nila siyang satisfaction sa kayamanan. Nang yumaman, wala pa rin. Akala nila magkakaroon sila ng real satisfaction kung magpalit-palit ng asawa. Pero nang ginawa nila yun, wala pa rin. Nagpakamatay. Mga kapatid, we are not designed to be satisfied with things. We are designed to be satisfied with the God of things. Okay? Lastly, through God's word, we will be challenged to declare all of God's works. Verse 26. Okay? But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all your works. Anong ibig sabihin nito? Kung tayo po ay lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang unang pananalangin, then ang banal na Espiritu na nakikipag-commune sa ating espiritu, ipapakita sa atin ang dahilan bakit nandito pa tayo sa sanlibutang ito. Bakit? To declare all God's works. Meaning, ito ang mission natin. Bakit pinapasok tayo ng Panginoon sa 2021? Bakit binigyan pa tayo ng hangin sa ating mga ilong? Bakit tayo binibigyan ng pangangailangan natin at bibigyan pa tayo hanggang nandito tayo sa lupa? Hindi lang para tayo mabuhay, para tayo makakain. No. That great purpose is to declare God's words. Meaning, maging instrumento tayo ng Panginoon para maipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon. Nasabi ko naman sa inyo, hindi na ito mahirap ngayon. Hindi mo na kailangang mag-cross country para ka makapagpahayag ng salita ng Panginoon o kaya makapag-mission. Hindi po. The Word of God can cross country. Di ba? Ang salita ng Panginoon, mag-cross country siya. And breaking all prejudices, breaking all barriers dyan, then the Word of God is not bound. It penetrates to all parts of the world. Kaya nga, nagtataka ako, araw-araw mayroong nag-request sa akin para i-friend sila. Oo. At nakikita ko, ito ang resulta na kayo na mga nanonood na talagang mayroong desire na gamitin ng Panginoon, isinishare ninyo ito. At pag isinishare ninyo sa mga friends ninyo, yung mga friends ninyo, nag-request sa akin na maging friend
sila. Oo. Kaya't ito, nakakalaganap tayo. Meron tayong mga friends from Africa. Ang iba nag-react, okay, nakikipag-chat. So nakita natin na talagang ito na ngayon ang panahon na binubuksan ng Panginoon ang oportunidad for His Word to be distributed, to be declared to all parts of the world. Gusto mong sumali dyan? Ako gusto kong sumali dyan. I have to be closer to God. I have to draw closer to God. Para hindi lang mechanical ang ating pag-share. Hindi lang na parang wala ng care. But rather, ang pintig ng puso ng Diyos, the compassion of the Lord will be ours also so that we will find means and ways in how we can share the Word of God. Sabi ko sa inyo, hindi mahirap. Share with prayer and care. At kung ito ang ginagawa natin, the Lord is honored and maybe the Lord will award us with souls who will come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, that's a great resolution. The best resolution. Let us draw near to God moment by moment and daily. This is your servant for Christ's sake. Again, greeting you. Blessed New Year to each and every one of us. Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon. God bless you.